حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muli tayo ay magpapasalamat kay Allah sa kanyang biyaya, sa kanyang gabay, patnubay sa atin dito sa tamang landas. Ito ang tinatawag na Islam, alhamdulillah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo bilang tao ay kumakain, umiinom, di ba? Ngayon, kumakain din tayo ng mga baga. Pagdating sa hayop, kailangan nating mayroong pamamaraan ng Islam kung paano katayin ito. Kung paano katayin. So kahit sa pagkatay, may mga kondisyon. Pagkatay ng hayop, may mga kondisyon kung paano ang pamamaraan. Hindi lang basta-basta ang kakatay ka lang. Kasi pag Muslim ka, mayroong kondisyon. Na kapag hindi mo natupad na isa katuparan ng kondisyon na yon, ay hindi tanggap hindi pwedeng kainin yung hinatay mo. Sapagkat mahuhulog ito na patay, maita. Ibig sabihin ito ay patay. So ngayon, bilang isang Muslim, dapat nating malaman kung ano ang kondisyon ng pagkakatay. Kung ano ang kondisyon ng pagkakatay. So, ang sabi kasi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Magkatay ka, magsala ka para kay Allah at magkatay ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At malapit na ang Eid al-Adha na kung saan dito ay yung may mga kakayanan na hindi siya mag-hajj, kailangan niyang magkatay. Kung merong kakayahan, makabili ka ng kambing, magpakatay ka ng isang kambing. Okay? O magpakatay ka ng baka. So, yung mga kakatayin din, meron din kondisyon. May mga kondisyon din yun. So, hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin, paano tayo magkatay o anong kondisyon ng pagkatay. So, unang-una, kailangan ay yakuna balighan. Kailangan ang nagkakatay ay nasa tamang edad. Nasa tamang edad. Wabitali, fala tasihhu dhabihatu sabi ghayr al-mumayyiz 'inda al-jamhur. So sa jamhur, sa halos lahat ng mga scholar ay hindi matatanggap o hindi katanggap-tanggap ang katay ng isang bata na hindi umabot sa tamang edad. Okay? Wala dabihatul majnun. At yung kinatay ng taong may sayad. May sira sa pag-iisip. Hindi tanggap ang kanyang kinatay. Okay? Ang kasunod ay yakuna musliman. Una, ay yakuna musliman. So, kailangan, una-una, Muslim ang nagkatay. Pangalawa, aw kitabiyan. Ibig sabihin, pangalawa, yung mga people of the book. Ano yung nabanggit natin nung una? Kristiyano at mga Hudyo. Ang people of the book, yung Kristiyano at mga Hudyo. Walau kana muhariban. At kahit pa sila ay kalaban ng Islam, kahit pa sila ay lumalaban sa Islam, pag mayroon siyang kinatay, Hudyo man ito o Kristiyano, tapos pinadala dito sa Saudi, kinatay nila, at wala namang nakakalason, di ba? Walang problema. Pwede mo siyang kainin. Bikhilaf, dabihatul mushrik. No? At magkaiba sa hindi mo pwedeng kainin ang dabihatul mushrik. Ibig sabihin, yung
kinatay ng hindi Muslim, hindi Kristiyano, at saka hindi Hudyo. Sino ito? Yung mga sumasamba sa Buddha, sa mga rebulto, sumasamba sa mga Krishna. So, hindi mo pwedeng kainin yung kanilang kinatay. Awil Majusi, or yung sumasamba sa apoy. Sumasamba sa apoy. Hindi natin pwedeng kainin yung kanilang kinatay. Awil Murtad, or yung taong lumabas sa Islam. Nag-Muslim, pagkatapos, lumabas sa Islam, nagmurtad. Malinaw yung pagmurtad niya. Malinaw. At malinaw talaga na bumalik siya sa kanyang pinaniniwalaang Diyos. Diyos-Diyosan dati. Or, nagpalit siya ng kanyang pananampalataya. Okay? So, meron kasi mga nagbalik Islam, na kalaunan sila ay, pagdating nila, pag-uwi sa Pilipinas, bumalik ulit dun sa kanilang dating pinaniniwalaan. Na wag naman sana, kapatid, sa pananampalatayang Islam, nandito ka na. Nandito na tayo sa tamang patnubay, sa tamang landas. Tapos, iiwan pa natin ito. Subhanallah. Gabay ni Allah. Mas matindi ang parusa sa taong nalaman niya ang katotohanan, pagkaraan na malaman niya, ay kanyang iniwan ito. Mas matindi ang parusa sa kanya ni Allah. Dahil bakit? Doon siya ilalagay sa mas malalim. Mas matindi ang parusa ng tao ngayon. Kaya, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi yung gabay. Yung gabay talaga. No? Tsaka, kahit pa hindi mo, kung nagsasala ka lang ng 5 times a day, nandun na lahat. Ilang beses mong babanggitin doon ang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo ako, ya Allah, sa matuwid na landas, sa matuwid na landas. Every day, nagsasala ka ng 5 times a day. So, kung ganun bang ginagawa mo, siyempre, pag ganun ang hinihiling mo palagi, sa palagay mo, hindi ka ililigaw ka pa ni Allah? Hindi. Kasi bakit? Hinihiling mo palagi yung gabay. Gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walwathani, فإنها لا تحل لقول تعالى سلام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. So ibig sabihin bro, eto makinig kayo. Hindi natin pwedeng kainin ang kinatay ng hindi mga Muslim na hindi naman sila Kristiyano at Hudyo sapagkat hindi pwede natin kainin ang hindi binanggitan ng pangalan ni Allah sa pagkatay. Like for example, may manok ka, ganyan, manok. Ang gagawin mo, kakatayin mo yung manok at sasabihin mo, Bismillah, Allahu Akbar. Kakatayin mo siya ng Bismillah, Allahu Akbar. So yun ang pagkatay natin. No? Pag nauwi ka sa Pilipinas, nagkakatay ka ng hayop, ngayon, at hindi alam pa ng pamilya mo, pag uwi mo sa Pilipinas, ikaw talaga magkatay. Or, kung may magkatay naman na Kristiyano, wala nang problema. Pero kung kaya mong kumatay, katay mo. Tapos sekreto mo lang, Bismillah, Allahu Akbar. Di ba? Walang problema kasi kinatay mo lang. Yun ang pinag-usapan nito doon, yung pagkatay. Yung pagkatay mo ng hayop, yung dabiha. Ibig sabihin, pagdabah mo. Yun ang Bismillah, Allahu Akbar. Okay? So yun ang pinakakondisyon niya. Kailangan, banggitin mo ang Bismillah, Allahu Akbar. Ngayon, pag sinadya mo itong hindi binanggit, sadya mong hindi binanggit, problema bro. Yung kinatay mo ay hindi mo pwedeng kainin. Bakit? Dahil ito ay maita. Muslim ka, sinadya mo na hindi banggitin ang Bismillah, Allahu Akbar. Hindi mo binanggit ang Bismillah sa ngalan ni Allah. Kasi malinaw ang dalil ni Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh. Hindi nyo pwedeng kainin ang hindi binanggitan ng Bismillah na kinatay. Sa mga Muslim. Okay? Pero sa mga Ahl Kitab, mga Kristiyano at mga Hudyo, hindi naman sila nagbibismillah eh. Ha? At kailang nila, gano'n, di ba? Dati, kayo mga balik Islam. Di ba? Kakatay lang diretso? Di ba? Pero yung mga kinatay na nang alam nyo na inalay dun sa mga ribulto, inalay dun sa pista, huwag kayong kumain. Inalay dun sa panganakan daw ni Jesus, no, huwag kayong kumain. Dahil ang pagkakatay, salam. Dahil ang pagkakatay para lamang kay Allah.
So, malinaw? So, paano magkatay, bro? Bismillah. Allahu Akbar. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, ang susunod na kondisyon, ang unang kondisyon, ulitin natin, kailangan nasa tamang gulang. Ito ay baga, jamhur ulama, halos lahat ng mga ulama sinang-ayunan ito. Pero meron din mga ibang ulama na nagsasabi na okay lang. Okay? Ngayon, kasunod, ayakuna musliman, kailangan muslim. Kailangan ang nagkakatay muslim. At pag nagkatay siya, kailangan niya banggitin ang Bismillah, Allahu Akbar. Kung kitabihan, ibig sabihin, people of the book, kailangan, pwede natin kainin, Kristiyano at Hudyo. Pwede ba natin kainin yung sumasamba sa Krishna? Kinatay nila? Yung isda na binigay nila, pwede ba natin kainin? Pwede. Pwede. Okay. So, malinaw. So, may natutunan pala nung una natin pinag-aralan. Ha? Inshallah. Yan. So, ang kasunod ay wala yashtaritu fi dhabih ay yakuna dhakaran. Ibig sabihin, bro, hindi daw kondisyon na lalaki ang, hindi kabilang sa kondisyon na lalaki lang magkatay. Ibig sabihin, yung babae, pwedeng yung kinatay ng babae ay pwedeng kainin. Okay? At sabi dito, kahit pa yung babae na muslima o yung babaeng kitabiya, ibig sabihin, people of the book, na meron siyang regla at kung nagkatay siya, pwede nating kainin at sahi ang kanyang pagkakatay. Okay? So, malinaw? May katanungan? So, hanggang dun lang muna tayo para hindi kayo masyadong Yung tanong naman sa atin, di ba? Yung may kulot ko, di ba? Huwag yan ang Krista niya. Hindi ka mga Muslim, di ba? Hindi ka mga Malinaw. Yan. Hindi sila mga Muslim, di ba? Ang nabanggit yan, kailangan nila ng tao. Hindi, sabi kasi ni Allah sa Quran, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. At yung mga pagkain na ahil kitab, ang ibig sabihin ng ta'am doon, yung mga kinatay ng mga hindi Muslim. Ano yun? Tinutukoy doon? Hudyo at saka Kristiyano. So, kung Muslim ka, kondisyon na banggitin mo yung Bismillah. Kailangan mo banggit ng Bismillah. Salam. So, yun. So, malinaw sa inyo mga kapatid? Inshallah. So, yun ang apat na kondisyon. Unang-una, kailangan, ano ito bro? Kailangan ay tamang gulang at nasa tamang pag-iisip. Kasi yung kinatay ng Majnun o kinatay ng tawag dito, yung wala sa tamang pag-iisip ay hindi natin pwedeng kainin. So dito sa Islam, ang tinitingnan natin, meron itong tatlong kalagayan. No? Ang una, meron itong mga kalagayan, bro. Ang una, tinitingnan ito sa edad. So, ngayon, pinakamalapit sa edad, 15 years old. Nasa gulang na yan. Okay. Next, ay kapag meron ng tumubo sa private part niya, sa ilok, sa kilikili, may tumubo na. Sa private part niya, may tumubo na. Meron ng bigote. Or, nalalabasan na siya ng similya. Sa mga babae naman, kapag sila ay niregla na. May dalaw na. Salam. So, wala lang katanungan? So, mga kapatid, may tanong dito. Sabi ni brother, inshallah, sasagutin muna natin kasi next, mga klase naman natin to. Pero, baka magkatay ka na bukas,
So tayo bilang Muslim, ang sabi niya Allah sa Quran, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Ibig sabihin bro, tayong mga Muslim, kapag tayo ay kakatay, kapag nag-i-execute ng tao, di ba? Merong mga malaking kasalanan na kailangan, example, nakapatay ka. So kailangan ring i-execute. Di ba? Pero hindi ikaw yung i-execute ng government after ng case, after ng kaso, di ba? After ng hearing. So pag napatunayan, na guilty ka, execute yun. Pero hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo. So ngayon, ang sabi din ni Allah, فَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Kapag kayo ay nagkatay, kailangan pagandahin yung pagkatay. Ibig sabihin doon, hindi mo pwedeng pahirapan yung kinatay mo. Example, tanggalan mo ng sasaktan yun eh. 'Di ba? Kailangan yung labahan mo, yung bleed mo kailangan matulis o matalim para hindi niya ma-feel yung pagkatay. So yun yung kabilang, hindi mo pwedeng saktan yun. Kahit nga pagpatingin mo ang sunnah, hindi mo pwedeng patingin sa kanya patingin sa hayop yung gagamitin mong kutsilyo. Or hindi mo pwedeng ipakita yung kinatay mo sa iba. Hindi maganda yun. Pakita mo sa kanya, kinatay mo, nakita siya. Hindi pwede yun. Hindi maganda. Ang mainam ay wag makita, tanggal isa-isa. Gilitan mo isa-isa. Kahit nga makita yung dugo, baga nakita ng dugo, kasi siyempre may ano din yun natatakot din yun. So, kailangan, hindi siya makakaramdam ng sakit. Hindi siya makakaramdam ng pangamba. So, yun. So, ang sunnah, kailangan magwudu ka. Pagkatapos ay nakaharap ka dun sa kibla. Nakaharap sa kibla. Kibla yung leeg na, nakaharap dun sa kibla yung leeg. Pag ganun. Iharap yung sa kibla. Ha? No. Pero hindi obligado yun. Hindi obligado yun. Yung pagharap sa kibla. Hindi obligado yun. Kahit pa yung babae may regla, kahit pa ikaw ay junub, pwede ka tatay. Masun na yun. So, saan si Ustad Hamza? Ano pa, bro?